Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganata pong alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Unang-una sa lahat. Headlines. Lalaki pinagbabaril patay sa Midsayap, North Cotabato kahapon. Unang-una sa lahat. Headlines. Away bata naman nawi sa pananaga sa Sultan na Kudarat, Maguindanao del Norte. Unang-una sa lahat. Headlines. Runner ng Shabu sa Mother Barangay Bagwa sa Cotabato City, Calabozo. Unang-una sa lahat. Headlines. 32 anis naman na lalaki nga may kasong rape sa bayan ng Libak, Timbog. Unang-una sa lahat. Headlines. 9,000 na bilang ng mga policemen nakatakdang ipapakalat sa First Barm Parliamentary Election. Unang-una sa lahat. Headlines. Ginanganak sa isang pagamutan sa Sultan ng Kudarat, Maguindanao del Norte, patay dahil lumano sa kapabayaan. Hospital agad na dumipensa. Unang-una sa lahat. Headlines. Mahigit 12 oras na brownout raranasan bukas Sunday. Unang-una sa lahat. Headlines. Special line naman sa ilang institusyon sa Cotabato City, sinisiguro ng CLPC kasabay ng malawakang blackout. Unang-una sa lahat. Headlines. Singil sa transmission rates ng NGCP, bahagyang bumaba. Unang-una sa lahat. Headlines. Yung Cotabato Transport Group naman nanawagan ng maagap na pagsumiti ng mga dokumento ng POJ drivers para sa nasyonal na ayuda. Unang-una sa lahat. Headlines. Unemployment rate sa BARM bahagyang bumaba ayon sa PSA. Unang-una sa lahat. Headlines. Kwento ng tatlong magkakapatid naman na sabay-sabay na pumasa sa LET nitong Marso. Ibinahagi sa DXMY. Unang-una sa lahat. Headlines. Mga mag-aaral na magaling sa science and technology, inaanyayahan na sumali sa programang scholarship ng BARMM Government. Unang-una sa lahat. Headlines. Implementasyon naman ng bangon program sa Maguindanao del Norte nakatagdang pasimulan. Unang-una sa lahat. Headlines. Magsasaka sa bayan ng Libungan at tumanggap ng libreng fertilizer. Unang-una sa lahat. Headlines. At 50 pamilya sa bayan ng Dato Paglas sa Maguindanao del Sur nakatanggap ng bagong bahay mula sa kapiyanan program ng BARM. Unang-una sa lahat. Headlines. Sa atin namang balitang national mga kasama, Ombudsman pinatawan ng 6 months preventive suspension si Osa
Aplaska. Unang-una sa lahat, headlines. Senate President Cayetano naman kinalampagang minority ng Senado dahil umano sa political aspiration. Unang-una sa lahat, headlines. Balita sa ibayong dagat mga kasama, FBI may alok na $200,000 na pabuya para sa makapagtuturo sa kinaroroonan ng dating Air Force na espiya ng Iran. Unang-una sa lahat, headlines. Balitang sports mga kasama, San Antonio Spurs target ang Western Finals. Minnesota Timberwolves naman umaasang makabawi sa Game 6. Unang radyo, unang balita. Gising na! Bago na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. O radyo, radyo, radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Unang radyo, unang balita. Isa pong magandang umaga mga kasama, mga ka-radyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita ngayong umaga pong ito ng Sabado, Saturday edition. Ngayon po mga kasama ay May 16, 2026. Kumusta ho ang inyong mga gising? Kumusta ho ang inyong gabi mga kasama? Sa ngalan po ng ating station manager, radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakakagapay dyan po sa may kabilang silid una sa ating technical side, si radyoman Danilo Malaran. Sa ating namang digital, si radyoman Eric Madamba Jr. Sa ngalan siyempre ng pong nakakasama tuwing araw po ng weekday sa programang Unang Radyo ng Balita, radyoman Sir Michael Suan. Ako naman ang inyong radyoman Jewel Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. Ating programa mga kasama, live na pong napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na DXMY 90.9 Cotabato. DXMY 90.9 Cotabato mga kasama. Siyempre pa, huwag pong kakaligtaan na mag-like, share and follow sa ating official Facebook page para kayo po ay manatiling updated sa mga balita, informasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. As of now, meron na ho tayong 700 o 700K na followers mga kasama. Kaya maraming salamat ho sa inyo pong suporta at patuloy lamang po sa pag-share, follow, sa pagtatribe ng atin pong official Facebook page mga kasama. Unang radyo, unang balita. Kumusta ang inyong pong mga gising? Liban dyan, napapakinggan din po tayo mga kasama sa ating frequency ng radyo sa 90.9 MHz sa dial po ninyo pong mga radyo mga kasama. Sa FM po yan, mga ka-idol. Alinaway nasa mabuti po kayong kalagayan at malayo sa namang uri ng kapahamakan. Tuloy lang ang laban sa buhay. Good morning muna, kinasambay Adan. Watching from Almonte Extension ng Cotabato City, kay Nancy Sabado Blanca Remonde. Fiesta. Sabi daw dito sa kanila, doon po sa kanila sa may Ilbusyan sa Midsayap. Good morning dyan ma'am, sa lahat po ng mga taga Midsayap, magandang umaga at happiest day. Fiesta nila Gandang umaga rin kay Dato Udtog Uto. Waalaikumsalam sir from SPD 2 kay Ka-Farmers. Good morning Ka-Farmers. Gandang umaga kay Wahida Khan Mamalapat na family ng Kapinpilan SJ Farm Kadayangan. Magandang umaga. May Masukat Akaan. Magandang umaga rin from Green Mosque ng Taguig City. Magandang morning kay Teachers Al
Good morning, Sir Al, watching from Kadayangan Municipality, at kay Marvin Leon. Magandang umaga, mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita. Bago yan na, MBTC pala, ano? More birthdays to come kay Sir Jimenez. No? Isa ito sa kasama ni Sir Rick dati. Sino nga itong first name niya, Sir Rick? Itong si Sir Jimenez. Itong magaling sa camera. Si Pen. Oh, hindi binanggit eh. Baka 21st birthday niya ngayon eh. Sabi ni Sir Ulysses. Sige. Detalye muna natin mga balita, mga kasama. Unang radyo, unang balita. Dinakipo ng Libak Municipal Police Station ng isang 42 anyos na lalaki matapos silbihan ng warrant of arrest sa barangay Kinudalan, Libak, Sultan Kudarat Province. Kinilala ng pulisya ang sospek na si Moranto, isang magsasaka at residente ng barangay Bolidak o Bolibak sa nasabing bayan. Naharap siya sa 2 bilang ng statutory rape batay sa warrant of arrest na nilabas ng Regional Trial Court Isulan. Sultan Kudarat, ayon pa sa pulisya, ay walang inirekomendang piyansa para sa kasong kanyang kinasasangkutan. Sa ngayon, ay nasa kustodiya na ng Libak MPS ang sospek para sa tamang disposisyon habang hinihintay na lang ang commitment order mula sa korte sa paglilitis ng kanyang kasong kinasasangkutan. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, mas pinaghahanda pa ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Philippine National Police o PNP ang kaunanahang Bangsamoro Parliamentary Election sa September 14, 2026. Sa isinagawang pulong ng Provincial Joint Peace and Security Coordinating Committee sa Camp Dato Aquilan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, inilatag po ang mga opisyal ang Joint Strategic Deployment Plan upang tiyakin ang mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro Region. Ayon kay Maguindanao del Sur PPO Director Police Colonel Michael Jan Mangahis, na nagsasagawa na sila ng security evaluation at background validation sa mga kandidatong naghain ng Certificate of Candidacy. Bahagi ito ng paghihigpit ng seguridad laban sa posibleng banta sa terorismo, kalamidad o kriminalidad at election-related violence sa BARMM. Samantala, sinabi naman ni Police Regional Office Bar Director Police Brigadier General Jason De Guzman na nasa 9,000 na bilang ng mga pulis ang ikakalat sa buong BRMM, katuwang ang Special Action Force o SAF, Maritime Group at Highway Patrol Group. Unang radyo, unang balita. Dito po sa Cotabato City, mga kasama, 5:14 na po ng umaga. May magkakaroon po ng mahigit 12 oras na scheduled powered interruption sa buong franchise area ng Cotabato Light and Power Company o CLPC bukas, Sunday, May 17, 2026, simula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 6:15 ng gabi. Sinabi po sa DXMI ni CLPC spokesperson Doreen Almirante na ito ay kasunod naman ng isasagawang aktibidad ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na emergency maintenance works bilang bahagi ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahagi ng kanilang 38 o 138 kV line sa area ng Kibawe, Sultan Kudarat. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ang preventive maintenance sa transmission line, isolation at testing ng power transformers,
at iba pang mahalagang maintenance activities upang mapanatiling maayos at maasahan ang supply ng kuryente. Unang radyo, unang balita. Noong isang araw, nag-post po tayo sa pamamagitan ng ating Facebook page na magkakaroon po tayo ng scheduled power interruption sa buong franchise area ng Cotabato Light sa darating na linggo. This is on May 17, 2026 mula po 5:45 ng umaga hanggang 6:50 ng gabi. So dahil po ito sa agarang maintenance or tinatawag natin emergency work ng gagawin po ng NGCP, kabilang na po ito dun sa mga pagko-correct nila ng mga kita nilang depekto sa area po ng Kibawi, Sultan Kudarat na 138 kV line nila. So marami pong mga preventive maintenance na gagawin po NGCP sa transmission line, gaya po nung mga validation testing ng kanilang mga power transformer at yung mga iba pa pong mga ride-on activities na mahalaga po para mapanatiling reliable po yung yan ng transmission line nila. Unang radyo, unang balita. Titiyakin naman ani Almirante na magkakaroon pa rin ng kuryente ang mga critical facilities sa kabila ng nasabing blackout tulad ng mga ospital, kabilang na ang ilang mahalagang tanggapan. Samantala, humingi naman ng paumanhin ng Cotabato Light sa balang dulot nito at hiniling ang pag-unawa at kooperasyon ng mga consumers habang nagpapatuloy ang maintenance works sa transmission line. Unang radyo, unang balita. Yes po, oo. Tama ka sa mga pagkakataon na ganyan. Ini-energize or may supply po tayong naibibigay sa pamamagitan ng aming planta dito po sa office. Meron pong supply yung ating mga critical facilities kagaya po ng hospital, the CRMC, NDH, saka po yung City Hall po. Yan po yung mga areas na may supply ng kuryente sa time ng may mahabang interruption. Yes po, opo. Tama po. Again, humingi kami ng paumanhin sa abalang naging dulot nito and labas po ito sa kontrol ng Cotabato. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Yan po mga kasama ang tinig ni CLPC spokesperson Doreen Almirante sa panayam ng DXMY. 5:80 na po ng umaga mga kasama, kaugnay pa rin na balita. Humingi naman ng pag-unawa ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa mga consumers na maapektuhan ng mahigit 12 oras na power interruption bukas dahil sa kanilang maintenance at pagkukumpuni sa mga linya ng kuryente. Ayon sa tanggapan ng mga kasama, sinabi ni NGCP spokesperson Engineer Bernadette Buwak sa DXMY na naunawa nila ang hirap na at abalang dulot ng mahabang pagkawala ng supply ng kuryente, ngunit na kailangan naman ito ng agarang pagsasaayos ng mga defect sa linya upang matiyak ang kaligtasan at maiwasan ng mas malawak na aberya sa operasyon ng NGCP. Dagdag pa niya mga kasama na layunin naman ng maintenance activities na mapanatili ang maayos, ligtas at maasahang operasyon ng transmission lines upang maibalik agad sa normal ang serbisyo ng kuryente sa mga apektadong lugar. Unang radyo, unang balita. Hirap at abalang dulot na nauunawaan po natin ang hirap at abalang dulot ng power interruption na ito. Mahaba-haba po ito, 12.5 hours. Unawaan po natin yung damdamin ng ating mga apektadong mamamayan. Ngayon man, kinakailangan ang agarang pagsasaayos ng mga depekto sa linya upang matiyak ang kaligtasan, maiwasan ang mas malawak na aberya at mapanatili ang maasahang serbisyo ng kuryente. Kaya hinihiling po namin ang inyong pag-uunawa habang isinasaayos ang mga kinakailangang pagkukumpuni para sa normal at ligtas na operasyon ng linya ng kuryente sa lalong madaling panahon po. Unang radyo, unang balita. Si Bernadette o Engineer Bernadette Buwak mga kasama ng NGCP sa panayam ng DXMY. Unang radyo, unang balita.
Ibang balita naman mga kasama, dito pa rin sa Cotabato City Abay. Nananawagan po si Neo Cotabato Transport Cooperative President Badruddin Ali sa mga kapwa operators na maging maagap sa pagkuha at pagsumite ng mga dokumentong hinihingi ng gobyerno upang mas mapadali ang kanilang operasyon at pagproseso ng mga kinakailangang requirements. Sa kanyang payag sa DXMY, nagpasalamat ito sa Bangsamoro Government, partikular kay Ministry of Transportation and Communication o MOTC Minister Attorney Paisalin Tago. Gayon din kay Transport Cooperative Head Jobaira Tandalong at sa lahat ng mga sumusuporta sa sektor ng transportasyon sa rehiyon. Pinasalamatan din ito ang mga opisyal at manager ng katuwang sa pagpapatupad ng mga programa para sa mga transport operators sa rehiyon ng Bangsamoro. Ginawa ito ni Ali kasunod ng kanilang pagtanggap ng 7,000 pesos na ayuda mula sa national government na matagal-tagal na rin na inihintay ng mga tsuper at driver dito sa lungsod. Unang radyo, unang balita. Una doon sa aking mga kapwa operators, maging mainahon po tayo at kung ano po yung hinihiling ng gobyerno na kaukulang dokumento, kukunin po natin yun para po may pasa po natin sa gobyerno. Ito naman po sa atin sa gobyerno, ating Chief Minister at pangalawa, doon po sa Minister po ng MOTC, Sir Termizi Masahod. Tapos siyempre, ina po ng Transport Cooperative si Ma'am Jobaira Tandalong at sa kanyang mga staff sa opisina sa BLTFRB. Ating pinapasalamatan. Unang radyo, unang balita. $5:22 na po ng umaga mga kasama. Magandang umaga pa rin na ating pagbati sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood ng DXMY. Good morning sa ating mga viewers. At magandang umaga. Magandang morning mga kasama kina Abdul Sumagayan watching from Layog, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Magandang hapon. Magandang umaga dyan, sir. Lahat na po ng mga taga-Pagalungan, Maguindanao del Sur, magandang morning mga kasama. Good morning din kay Ma'am Apple Lauman. Thank you, Ma'am. Maraming salamat po sa appreciation. Watching from Cairo, Egypt. Layo ni Ma'am. Good morning dyan. Mga oras doon. Morning pa rin. Nasa siguro 12 or 1. Ganyan. Sige. Magandang umaga rin kay Merlokman. Saan ka man naroon, good morning po sa inyong lahat mga kasama. Kay Elmar Cortel is also watching us. At si Sir Randy Santisas, good morning po sa inyong lahat mga kasama. Unang radyo, unang balita. 5:23 na po ng umaga mga kasama. Eto, good news. Inanunsyo rin po ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na bahagyang bumaba sa overall average transmission rates para sa April billing period na mararamdaman o ang singil na mararamdaman sa buwan ng power bill ngayong May. Ayon po kay NGCP spokesperson Engineer Bernadette Buak, bumaba ang transmission charge mula sa 1.75 pesos per kilowatt hour noong nakarang buwan naging 1.60 pesos per kilowatt hour. Naman ang ngayong billing period ng May katumbas ng 0.15 pesos na bawas sa transmission rate. Paliwanag naman ng NGCP mga kasama na ang transmission rates lamang ang saklaw ng naturang bawas at ang kabuang singil sa kuryente ay nakadepende pa rin sa mga electric cooperative. Tinatayang makababawas naman ito ng humigit kumulang 30 pesos sa bayarin ng isang consumer na may 200 kilowatt hour na konsumo. Unang radyo, unang balita.
Kapon po nagpalabas po tayo ng press release. Meron pong bahagyang pagbaba ng overall average transmission rate for April billing period na mararamdaman natin sa May power bill. So bumaba po yung overall transmission charge ng 8.8% from 175 pesos and 75 centavos nung nagdaong buwan. Ngayon ay nasa 1.60 per kilowatt hour po. So may 15 centavos po na pagbaba sa transmission rate. In-specify po natin ito ay para lamang sa transmission rates. Ang kabuuang power bill po or rate ng ating per kilowatt hour ay malalaman natin sa pamamagitan ng ating mga electric cooperatives. So itong sa atin, sa transmission rates lamang po, may pagbaba ng 15 centavos. So ang ano po nito, ang halimbawa po kung may consumption tayo na 200 kilowatt hour, may pagbaba po ng 30 pesos estimately po. Last month po, 1.75 per kilowatt hour yung transmission rate. Ngayon po ay nasa 1 peso and 60 centavos per kilowatt hour. Unang radyo, unang balita. Ang pangunahing dahilan mga kasama ani Engineer Muak sa nasabing adjustment sa singil ng kuryente ay dulot umano ng pagbaba ng NGCP transmission wheeling rates at ancillary service charge para sa April billing period. Ayon sa opisyal mga kasama, bumaba ang transmission wheeling rate mula sa 70 centavos noong March patungong 60 centavos ngayong April habang bumaba rin ang ancillary service charge mula 85 centavos hanggang patungong 81 centavos. Paliwanag pa niya mga kasama na ang ancillary services ay ginagamit upang mapanatili ang balance supply at demand sa power grid at koleksyon nito ay direktang ibinabayad sa NGCP o ng NGCP sa mga power plant na may kontrata para sa naturang serbisyo. Unang radyo, unang balita. For this time po, may pagbaba sa NGCP's transmission wheeling rates po. Ito po yung bayad sa NGCP para sa paghahatid ng serbisyo ng kuryente. From 70 centavos last March, bumaba siya ng 60 centavos ngayong April billing period. So may 10 centavos na pagbaba. And isa din po sa dahilan na yung pagbaba ng ancillary service charge from 85 centavos last month, ngayon ay nasa 81 centavos. So may 5 centavos po na pagbaba sa ancillary services charge. Ang ancillary services charge po, ito po yung pass-through cost sa services na kuryente na ginagamit natin na pangbalansi ng grid kung sakaling merong supply-demand imbalance. So itong ancillary services po ay kinokolekta lamang ng NGCP at direktang nire-remit sa mga power plant na meron tayong kontrata for the ancillary services. Unang radyo, unang balita. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Oras mga kasama, 5:27 ng umaga. Tatak RMN. Atin mo nang tunguin ang linya ng mga kasamang Radyoman na reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita mga kasama. Ito, linya ni Radyoman Ebsabang sapagkat binabanggit dito, away bata nawi sa pananaga. Sospek arestado sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Radyoman Ebsabang. Ronda Presinto. Isinugod ng mga otoridad sa ospital ang lalaking naliligo na sa sariling dugo matapos mabiktima ng pananaga na naganap alas 2:30 ng hapon kahapon sa bahagi ng Barangay Dalumangkob, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa ulat mula kay SKMPS Chief Police Lieutenant Colonel Ismael Madin, ang biktima ay kinilalang si Kahar Mantikayan, 33 anyos, may asawa, habang ang suspek ay kinilalang si Tata Limba, 43 anyos, may asawa, driver, pawang mga residente ng Barangay Dalumangkob sa nasabing bayan. Sinasabing nagugat ang insidente makarang pagmalupitan umano ng biktima ang anak ng suspek dahilan na nagkaroon ng pagtatalo. Sinubukan pakalmahin ng biktima subalit nagpumiglas umano ito at hinamon ng away ang suspek dahilan na nagkaroon ng matinding komosyon sa pagitan ng mga ito. Agad namang kumuha ng patalim ang suspek at kinumpronta ang biktima na nagresulta ng matinding pagkakasugat sa ulo matapos tagain gamit ang 10 inches na bolo. Naaresto naman ang suspek at agad na dinala sa SKMPS para sa dokumentasyon at naayong disposisyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Kota Bato, Radyoman Ebsabang, Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Ebsabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, report pa rin, lalaki pinagbabaril patay sa bayan ng Midsayap,
may nakuhanan umano ng shabu. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Ray Banzaw. Ronda Presinto. Dead on the spot ang isang lalaki matapos sa pagbabaril ng hindi nakilalang suspect habang sakay ito ng kanyang motorsiklo sa Provincial Road ng City of Bubunawa, Barangay Agriculture sa bayan ng Mitsayap sa lalawigan ng North Cotabato bandang 1:30 ng hapon kahapon. Kinilala ng Mitsayap Municipal Police Station ang naturang biktima na si Feliciano Bavera. Nasa hustong gulang, may asawa, walang trabaho at residente ng Barangay Kiwanan sa Mitsayap sa nasabing lalawigan. Batay sa inisyal na investigasyon, binaril umano ang biktima habang minamanihon ito ang kanyang motorsiklo. Matapos ang insidente, mabilis namang tumakas ang suspect patungo sa di matukoy na direksyon. Nagtamo ng tama ng bala ang biktima sa ulo, sanhi ng agaran nitong kamatayan. Na-recover ng police investigator sa crime scene pakete ng plastic na naglalaman ng hinihinalang shabu na nakasilid sa isang bukas na coffee stick na hawak kumano ng biktima. Nakuha din ng pulisya ang isang base ng bala mula sa hindi pa tukoy na kalibre ng baril na posibleng ginamit sa pamamaril. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang magtukoy ang pagkakilanlan sa suspect at ang motibo sa pamamaril. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahi Bansa Tatak Aremen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Ray Banzaw sa detalye ng balitang yan. Samantala, dagdag pa rin na report mga kasama. Nabanggit dito, DOH pinalalakas ang mga serbisyong pangkalusugan para sa mga pamilyang underserved sa Sorsogon Region. Detalye ng balita mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Pinalalakas ng Department of Health o DOH ang pagpapatupad ng Universal Health Care o UHC Act upang matiyak na ang mga pamilya sa malalayo at kulang sa serbisyong komunidad ay magkaroon ng mas maayos na akses sa parehong specialized at primary health care services. Ayon kay Dr. Shandy Dal, pediatric surgeon sa ilalim ng programa, layunin ng inisyatiba na gawing mas abot kamay ang espesyalisadong serbisyong pangkalusugan para sa mga nakatira sa malalayong lugar mula sa major medical centers. Isinasailalim din ng DOH sa modernisasyon ang mga pampublikong ospital sa Kidapawan City, Isulan, Alabel at Coronadal City sa ilalim ng Health Facilities Enhancement Program o HFEP upang mapahusay ang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng pagbibigay ng bagong kagamitan, pagpapalawak ng kapasidad ng ospital at pagpapalakas ng referral systems. Ayon sa DOH Center for Health Development Sargen, ang lahat ng mga interbensyong ito ay bahagi ng mga pangunahing inisyatiba ng pamahalaang nasyonal upang makabuo ng mas patas at mas tumutugong sistemang pangkalusugan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa atin pa mga kasamang Radyoman reporter para po sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. 5:34 na po o 5:33 ng umaga. Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga masugid na taga-pakinig, taga-subaybay ng DXMY 90.9 Cotabato. Good morning kay Peng Japal Oyong-ong. Good morning po DXMY watching from Kingdom of Saudi Arabia. Shout out naman po Dongski Ayoong Dagadas Sukran. Kaya bay umul kurso may dimbang waya, datatong waya ng Purok Bayalabi ng Dato Balabaran, Cotabato City. Magandang umaga. Good morning din kay LJ Yolanda. Good morning po DXMY, happy weekend from Sitio Ulango, Barangay Labungan sa DOS. Thanks po and God bless to all. Magandang umaga dyan sa lahat po ng mga taga-Dato din na sinso at mga kasama. Good morning po sa inyong lahat. At kumusta ang inipong weekend? Unang radyo, unang balita. 5:34 na po ng umaga mga kasama. Ito at babalik tayo makalipas ang ilang mga paala-ala.
Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer? Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen. Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer. Maayo na lang, nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata. Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain. Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw. Available na sa Mercury o mga suking butika. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Sa gunso ng OT, ay buhi. Kaya pa nako. Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako. Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B vitamins, taurine, ginseng ug inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan. Teka, usapang babae muna. Alam mo ba na ang Cervicare capsule ay bida sa lahat ng mga problema sa ating reproductive system? Just like pelvic and uterine problems, ovarian and cervical problems. Alam mo rin ba na ang Cervicare capsule ay tumutulong upang labanan ang spasm, pain and inflammation sa ating matres? Pinapawi nito ang premenstrual tension and menstrual cramps. Alam mo ba na ang Cervicare capsule kakampi ng bawat babae? O ngayon, alam mo na. Cervicare capsule available sa mga drugstores. Uy, nakadungog na ba ka sa balita? Ang imong paborito na Milo na anay twin pack. Sulit kaayo sa kalami ug sustansya. Sa presyong 17.50 pesos SRP, makaduha ka baso na. Unsa pa imong ginahulat? Palit na og Milo twin pack sa imong suking tindahan. Mag Milo everyday. Drink Milo every day. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Naulian na ka, ma? Wala pa. Nga nang dugay man ang sipuna, ma. Kung naay sipon, muhinay ang immunity maong dugay maulian. Pag Neozep Z Plus Forte, karon naanay zinc. Gipakusog ang immunity kontra sa niaging formulation aron paspas maulian sa sipon symptoms sa sulod sa duhahan to tulo ka adlaw uban ang saktong kaon og exercise. Maong mobalik ang kalipay sa mga gusto nimong himuon. Naulian na ka, ma? Gahapon pa. Maayo ha, uy! Basta Neozep Z Plus Forte, karon naay zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tumpak na oras mga kasama, 5:38 ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama ngayong umaga pong ito ng Sabado weekend. Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga masugid na taga-subaybay, tagapakinig ng DXMY 90.9 Cotabato. Good morning sa ating mga viewers. Magandang umaga kay Agustin. Sabi dito, pabati naman po. Bati ko lang ang family Ambag, family Bamber, family Agustin, listening from Barangay Tamped, Olga, Bacan, Special Geographic Area. Morning sa lahat po ng mga taga-SGA. Morning po sa inyong lahat dyan mga kasama. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. 5:39 ng umaga mga kasama. Balikan muna natin ang linya ng mga kasamang Radyoman na reporter para po sa kanilang ikalawang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama.
Balikan natin ang linya ni Radyoman Eb Sabang sapagkat binabanggit dito mga kasama. Ito runner ng suspected Shabu Calaboso sa bypass operation sa Mother Barangay Bagwan ng Cotabato City. Detalye ng balita mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Calaboso ang lalaking suspected drug runner makarang masakote ng PNP Station 4 Drug Enforcement Team alas 4 ng hapon kahapon sa bahagi ng Purok Manuel, Mother Barangay Bagwa, Cotabato City. Kinilala ni Police Station 4 Commander Police Captain Eduardo Malikdem ang suspect na si Baktong Parcol, 42 anyos, residente ng Bungo Island sa Parang Maguindanao del Norte. Nakuhanan ng suspect ng operating troops ng isang maliit na pakete na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos object of sale. Nasa kustodiya na ng Estasyon 4 ang suspect at inihanda ng kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyoman Ebs Abang Tatak Arimen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, ito at rice distribution ni MP Malang. Matagumpay naman na naisagawa sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Radyoman Maestro Rahib Bansaw. DXMY RMN Report. Matagumpay na nagsagawa ng rice distribution ang tanggapan ni BTA Member de Parliament Dudes Malanga para sa mga hostages ng Madrasa Nurul Al-Kamar Al-Islamiyya Incorporated at mga miyembro ng Dawa Committee on Masajid Affairs ng Masjid Tarafa sa barangay Mama Sapano sa bayan ng Mama Sapano sa Maguindanao del Sur. Ang aktibidad ay pinauna ng Team Malangkas sa pangunguna ni Chief Program Officer Norhan Uka bilang bahagi ng patuloy na serbisyo ng opisina ni MP Malang. Personal na tinanggap ni Musrif Zaitun Gyabar Indian kasama ang mga ustadjes at mga umahat ang tulong bigas na ipinamahagi. Dumalo rin sa naturang aktibidad si Barangay Secretary Ibrahim Abidin, Pangulo ng Madrasa na si Dato Pia Samama Ampatuan at mudir ng Madrasa na si Abdila Sulaiman Silay. Sa kanyang mensahe, nagpapasalamat si Musrif Zaitun Gyabar Indian kay MP Boots Malang sa ipinagkaloob na ayuda sa pamamagitan ng Team Malangkas. Binigyan din ang patuloy na suporta ni MP Malang sa mga madrasa at masjid, community sa iba't ibang lugar sa Bangsamoro Region. Ang naturang programa ay sumasalamin sa advokasyang serbisyo para sa Bangsamoro ng tanggapan ni MP Boots Malang na naglalayong suportahan ang mga institusyong panrelihiyon, mga guro at mga pamayanan sa rehiyon. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahib Bansaw Tatak Arimen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Maestro Rahib Bansaw sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, ngayon naman natin ang linya ni Radyoman Daisy Mangod sa kanyang ikalawang report. Binabanggit dito mga kasama, Kamanoy AFP, PNP, isinapinal na ang joint deployment plans laban sa mga banta ng terorismo at karahasang may kaugnayan sa halalan sa Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Habang papalapit ang kauna-unahang regular na Bangsamoro Parliamentary Elections, pinaigting ng mga puwersang pansiguridad sa Maguindanao del Sur ang paghahanda upang matiyak ang mapayapa, maayos at kapanipaniwalang halalan sa buong lalawigan at mga karatig na lugar. Ito ay nabuo matapos magsagawa ng pagpupulong ang mga miyembro ng Provincial Joint Peace and Security Coordinating Committee o JPSSCC noong May 11 sa Camp Dato Aquilan sa Sharif Agwak upang suriin ang umiiral na sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan at palakasin ang interagency security operations bago ang halalan sa September 14, 2026. Pinangunahan ni Maguindanao del Sur Police Provincial Office Acting Director Police Colonel Michael John Mangahis kasama ang mga matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang itinuturing na high-level security meeting.
Sa pulong, tinalakay ng mga opisyal ang mga umiiral na krimen, operational accomplishments at ang mga resulta ng nagpapatuloy na operasyon laban sa kriminalidad at kontraterorismo na isinasagawa ng magkasama ng PNP at AFP sa buong lalawigan. Nagkasundo ang AFP at PNP na magpatupad ng mas mahigpit na mga hakbang panseguridad upang maiwasan ang karahasang may kaugnayan sa hananan at posibleng pag-atake mula sa mga lokal na grupong terorista at iba pang elementong nagdudulot ng destabilisasyon. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa atin pong mga kasamang Radyoman reporter. Kanila pong ikalawang bugso ng balita, mga kasama. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa detalye po ng ating mga balita ngayong umaga. Eto, bumaba naman ang unemployment rate sa reyon ng Bangsamoro mula sa 4% noong 2024 patungong 3.5% noong lumipas na 2025 ayon sa pinakauling datos na nilabas ng Philippine Statistical Authority o PSA BARM. Ito ang sinabi ni PSA BARM OIC Director Engineer Acantula sa monthly labor survey at quarterly labor force survey na isinagawa sa Cotabato City na layuning kumalat ng datos hinggil sa kalagayan ng labor force sa bansa. Sa nasabing first press conference, mga kasama, na may kaugnayan sa labor force, umaasa ang PSA BARM na magpapatuloy ang ganitong aktibidad upang mas mapalawak pa mano ang pagbabahagi ng impormasyon at palitan ng mga ideya sa mga sektor. Unang radyo, unang balita. Yung pagtaas ng ating unemployment rate, 3% noong 2024 and then patungong 3.10% noong 2025. Ito'y tumaas. Pagtaas ito, ang kadahilanan is sa unang-una, babasihan natin ang ating sorta ng survey. Nagsasabing pagod na and they believe no work available na nasa mga positive 5.26,000, 5.26,000. And yung iba naniniwala na awaiting sa results ng job applications nila na may sa dami ng mga 5,000 plus, mga dami ng mga naghihintay na yun. And another one is, sinasabi lang they have this temporary illness or disability. Ang dami naman ito is about 3.6,000. Yung kadahilanan na ang ating unemployment rate ay tumaas. For the first conference, ito'y tuloy-tuloy din, parang invitation lang din. How we wish that this would be, and we are hoping that with you, still be there so that we can more. Unang radyo, unang balita. Paliwanag pa ni OIC Director Tula na hindi sila gumagawa ng polisiya ngunit nagsisilbing mahalagang batayan ang kanilang datos para sa mga ahensya at kinaukulang sektor sa pagbuo ng mga programang may kaugnayan sa labor force sa BARM. Dagdag pa ng ahensya mga kasama na maaaring gamitin ng pamahalaan ng kanilang mga datos upang matukoy o kung aling sektor ang dapat unahing suportahan at paunlarin upang makalikha pa ng mas maraming trabaho para sa mamamayan. Binigyan din naman ng PSA BARM na ang paggawa ng mga polisiya, intervention at planning ay responsibilidad ng mga kinaukulang ahensya, ministeryo at ng iba pang tanggapan. Unang radyo, unang balita. To that extent, much as we wanted to, let us say, kasi naman, the PSA is not a policy maker, but our data is a benchmark. Pwede lang gawin ito as basihan, as reference in crafting some job-generating na mga activities in the farm. So, maganda ito na basihan nila kung alin ba sektor ang punan nila ng manggagawa and alin bang sektor dito ang mas nadamihan nila and then kung ano bang sektor dito ang kumaga i-propagate nila. Parang unang radyo, unang balita.
Unang radyo, unang balita. Ang tinig mga kasama ni PSA BARM OIC Director Engineer Akan Tula. Unang radyo, unang balita. 5:50 na po ng umaga mga kasama, dagdag pa rin sa ating mga balita. Ibinahagi naman ang isa sa tatlong magkakapatid na sabay-sabay na pumasa sa March 2026 sa LET. Ang kanyang naging karanasan nang malaman niya kabilang silang tatlo sa mga pumasa sa licensure examination for teachers o LET. Sinabi sa DXMI ni Kamsali Usman Tutukan na una niyang nakita sa social media ang post tungkol sa kanyang pangalan matapos siyang tawagan ng isang kapwa guro. Gayunpaman, hindi agad siya naniwala dahil marami manong mga maling impormasyon o scam na kumakalat online. Kaya muli niya itong kinumpirma. Matatandaan na umani ng mabubuting reaksyon sa publiko, lalo na sa social media, ang pagkakapasa sa LET ng magkakapatid na sina Ana Rhea Usman Tutukan, Kamsali Usman Tutukan at Sofia Usman Tutukan na pawang nagtapos sa Bangsamoro College for Islamic Studies na dating REM Academy sa bayan ng Buluan sa Maguindanao del Sur. Unang radyo, unang balita. Alhamdulillah dahil sa emosyon. Una kasi bago makita ang pangalan ko sa social media, may tumawag sa akin na kasama ko na teacher saan. Tinanong niya kung nakita ko na ba daw yung pangalan ko. Ang sabi, di pa. So, nung nag-open ako ng social media, nakita ko yung pangalan ko na pinost ng kuya ko pero hindi pa rin ako nakapaniwala kasi minsan marami naman scam sa social media. So, nag-sleep muna ako ng 2 minutes. So after that is nag-online naman ako. So nakita ko ang mensahe ng aking principal, so doon na ako naniwala. That time, ang ginagawa ko po sir is nakahiga lang ako kasi yung kabilang ulo ko kasi sakit. Pagtupag na sa maka-LTT kaya ginawa. Volunteer teacher ako sa Buluan. Balik, arikuan ko na volunteer teacher buntag kanin sa Malangit Gumba sa Pandad. Balik, akakonto tama na kinagraduate din na timurot sa kanin sa pidalwan niya kabundagan sa Sip and Dip Kabanin Plaza mga halo-halo. Laden into sa pidalwan niya kapapakatan mo siya na sukra na po na sa langon anakatawang sa kami magizan i-financial at tawag tuwa na mas larin ito tawang sa kami. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama, muli namang inanyayahan ng Bangsamoro Science High School Campus ang mga gulang at kabataang mahilig sa science and technology na samantalahin ang oportunidad upang malinang ang kanilang kaalaman at kakayahan sa pamamagitan ng kanilang inialok na scholarship program. Ayon kay Bangsamoro Science High School Campus Director Nasruddin Buisan, layunin naman ng programa na makatulong sa pagtugon sa mga kakulangan ng BARM sa teknolohiya at maging sa buong bansa sa pamamagitan ng paghubog ng mga magiging future scientists at future leaders. Ipinaliwanag din ito na hindi lamang science and technology ang binibigyang pansin sa kanilang curriculum dahil nakabate rin ito umano sa pangangailangan ng mga mag-aaral at ng komunidad. Ginawa ni Buisan mga kasama ang kanyang pahayag sa DXMY kasunod ng pag-aanunsyo ng tanggapan sa 84 na pumasa out of 680 na mga aplikante ng nasabing programa. Unang radyo, unang balita. Naanyayahan muli po, nag-aanyaya kami sa buong BARM, sa mga magulang, sa mga batang mahilig sa science and technology. Ito po yung pagkakataon natin sa Bangsamoro Region na hikayatin or linangin ang mga kaalaman ng mga bata para nga naman po ma-address natin yung problemang technology lacking sa Bangsamoro government or even sa Pilipinas. Masyado po tayong nahuli pagdating sa teknolohiya. So ito yung paraan para magkaroon tayo ng future scientists or future leaders na tumutugon sa problemang teknolohiya. Pangalawa po is hindi lang po science and technology
technology ang nililinang natin. Ang ating pong curriculum is contextualized. Ang ibig pong sabihin is umangkla siya talaga sa pangangailangan. So, pati po... Unang radyo, unang balita. IFM News. IFM News. IFM News. National. Ngayon mga kasama, dako naman tayo sa detalye po ng ating mga balitang nasyonal. Naglabas po ng pahayag si Senate President Alan Peter Cayetano kaugnay ng nangyaring tensyon sa Senado kung saan kinwestiyon niya ang manoy pagpapahalaga ng ilang kasamahan sa politika kaysa sa kaligtasan ng mga tao sa loob ng naturang building. Ayon sa Senador, labis na naapektuhan at na-trauma ang kanyang pamilya, staff at mga kasamahan matapos ang insidente, lalo nang nangamba silang may maaaring mapahamak o hindi makakalabas ng ligtas. Iginit din ni Senator Cayetano mga kasama na hindi dapat baliwalain ang takot at hirap na dinanas ng kanyang mga mahal sa buhay, kabilang ang kanyang kapatid at mga empleyado ng umano'y walang kinalaman sa politika. Unang radyo, unang balita. Kayo po sa minority, mas importante sa inyo ang 2028, mas importante sa inyo ang Senate presidency, kaso sa buhay ng mga kasamahan nyo. I promise my family and some people I will not be emotional in this broadcast, but ito lang po ang pahatid ko po sa lahat ng executive department. Kung anak nyo po kaya yung nandun, kung asawa nyo po kaya yung nandun, yung mga anak ni Joel Villanueva, haven't they suffered enough kahit na sunod-sunod ang false narratives nyo sa kanila? What do you think they felt when they thought na baka hindi makalabas ng buhay yung kanilang tatay? Si Camille, bata pa, kakapanganak lang, di ba? Few months ago. Nandun po, naipit sa loob. Hindi malaman kung anong gagawin. My sister, she's healthy, she's beautiful, but she's not a teenager. If she had a heart attack, anong gagawin nyo? Yung staff ko na legal, hindi political yung mga yon. Di marunong sa politika. They just joined me this term. Traumatized silang lahat. Sabihin nyo may mali na mag-warning shot. Sige na po, may mali. So ang sagot po ng NBI, kung may mali ang Senado, barilin ang mga Senado. O sige, tanggapin ko na yun. Tanggapin ko na kung meron utak pulbura, meron din utak politiko, but you're willing to see the Senate that way, and you're willing to join the narrative, to flip the narrative to say that since I got there, magulo ang Senate. Why? Kailan naging crime ang magpalit ng Senate President? Sino ba nagpapasok ng NBI kaya nagkagulo nung Monday? Hindi ba si Senator Soto? Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balitang national mga kasama, pinatawa naman ni Office of the Ombudsman Crispin Remulla ng 6 months preventive suspension si Office of the Sergeant at Arms Mau Aplasca kaugnay ng kontrobersiyang naganap sa Senado. Ayon kay Remulla mga kasama, kinakailangan naman ang preventive suspension upang masiguro ang maayos at patas na investigasyon sa naturang insidente. Di pa naman naglalabas ng pinal na pahayag si Aplasca hinggil sa nasabing panawagan habang patuloy na sinusuri ng mga kinaukulang ahensya ang pangyayari na nawi sa tensyon at kaguluhan sa loob ng Senado. Unang radyo, unang balita. To make things easier for us to get to the bottom of things, kinakailangan kasi mapag-aralan yung pangyayari na naganap sa Senado nung 13 ng Mayo, nung gabi at madaling araw kahapon lang yun, no? Madaling araw kahapon, kung saan nagkaputukan at tumakas sa protective custody ng Senado si Senator Bato de la Rosa na mayroong warrant of arrest galing sa ICC. At kinakailangan kumilos tayo sa bagay na ito. 6 months pinadala ko na ang order sa Senado para matanggap nila kagad sapagkat ang usapang ito ay napakaseryosong usapan sa isang opisina ng itinatag ng ating saligang batas. Unang radyo, unang balita. Balita sa Ibayong Dagat. Balita naman sa Ibayong Dagat mga kasama, may alok ang FBI ng nasa $200,000 o katambas na may gita 12 million pesos. Sino mang makakapagturo sa kinaroroonan para maaresto ang dating Air Force Intelligence Specialist na si Monica Witt. Si Witt mga kasama ay naharap sa kasong pang-ESP para sa Iran noong 2019. Niniwalang FBI na maaaring tumira na o nagtago na sa Iran si Witt mula pa noong 2013. Unang radyo, unang balita.
IFM News. IFM News. IFM News. Showbiz. Balikan natin mga kasama ang linya ni Radyoman na Daisy Mangod para sa kanyang showbiz report ngayong umaga. Ito. Vincent Co dumalo-mano sa Pasay event sa araw ng kasal sa Spain. Bea Alonso di present. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. Dumalo si Vincent Co sa isang convention event sa Pasay City nitong Huwebes, May 14 o ang araw na umano'y nakatakdang kasal nila sa Spain ni Bea Alonzo. Kasama niyang dumalo sa 2026 tindahan ni Aling Puring o TINAP Sari-Sari Store Convention sa World Trade Center ang kanyang ama na si Lucio Co. Ikinataka naman umano ng ilan kung bakit hindi kasama ni Vincent si Bea. Gayon din kung bakit umano nasa Pilipinas ang negosyante sa kabila ng usap-usapang sa parehong araw ang kanilang wedding date. Ito rin nga ay ilang araw matapos lumutang ang pangalan ng magkasintahan kaugnay ng umano'y kanseladong kasal ng bilyonaryo at Filipina Euro Beauty sa Spain. Samantala, wala pa ring opisyal na pahayag sina Vincent at Bea kaugnay ng mga espekulasyon. Bagamat may ilan namang umano'y celebrity guest sa wedding na naguluhan umano matapos makatanggap ng magkaibang pahayag. Isa, nagsasabing postponed at isa namang nagsasabing canceled ang kasal. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Daisy Mangod, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Daisy Mangod sa detalye ng showbiz report na yan mga kasama. Muhammad Nor, magandang umaga from Bagwa Uno. Kay Johor Ali Suna ng Tamuntaka, Trico, Tabato City, good morning. Kay Kadigya Rakman Abdullah, magandang umaga. At Marvin Leon. 6 a.m. po mga kasama. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Cabilbigan. Sa ngalan din ng ating nakagapay dyan po sa technical side si Radyoman Danilo Malaran. Sa ating namang digital si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Ako po ang inyong naging tagapaghatid balita. Ang inyong lingkod Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Magandang umaga at happy weekend. Marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.